Ngayon sa umagang ito. At sa pagpapatuloy po ng ating series, sa ating I Am Unboxing Jesus in the Book of John, ang ating I Am series. Ang nakaraan po na pag-aralan natin is, Jesus is the bread of life. The source of life. The bread of life. So yun po, and now, ang ating second part is Jesus is the light of the world. So nagpapakilala ang Diyos sa paraan na maiintindihan ng ating limited mind ang infinite God. 'Di ba? Sabi nga, kasi minsan gusto natin unawain ang Diyos ng buo. Imposible po yun, mga kapatid. Because God is eternal, God is infinite, tayo ay finite lang. Kumbaga limitado lang. Sabi ng isang pastor, kaibigan nating pastor, si Pastor Eric, gusto ko illustration na ginamit niya na, pag pinipilit nating unawain lahat ang tungkol sa Diyos, para daw nating pinipilit ang dagat ilagay sa isang baso. Ibig sabihin, tayo baso lang. Di natin kayang ilagay ang dagat sa isang baso. Kaya nyo ba? No? Not unless yung dagat nakadrawing sa papel at ipasok sa baso. Okay? Pero hindi po, di ba? So, but Jesus, God is so loving, gracious, and merciful. At gusto niya talaga magpakilala sa atin. Kaya mga kapatid, itong I Am series natin, huwag nating kaligtaan. Kasi habang nakikilala natin ang Diyos, mas lalo nating nauunawaan yung purpose ng buhay natin. At mas lalong nagiging maliwanag kung bakit nandito tayo sa mundo at bakit kasama tayo ng Panginoon. Gusto niyo bang maintindihan yon? Di ba kasi alam lang natin, we are saved. Ngayon, saved na ako, pupunta na ako ng langit. That's true. Jesus saved us from our sin. Nag-qualify sa atin sa heaven. Pero alam niyo ba, hindi lang naman sa sin tayo sinave ng Lord. Sinave niya tayo for us to live in the kingdom. At ang kingdom na to, hindi natin kailangan hintayin pumunta ng langit to experience. We can live the kingdom here. Pero mapapamuhay lang natin ito habang nakikilala natin ang ating Diyos. Amen? So Jesus is the bread of life. Kailangan natin siya. Kailangan ba natin siya? He is the bread. He is the one that gives life. And in this life, sabi nga, there is the light. At yan pong pag-aaralan natin sa umagang ito. I am the light of the world. So gusto ko pong tumayo tayong lahat. Para po sa reading ng ating word from John 8. Chapter 8, verse 2 to 20. So, medyo mahaba po siya. Kaya, basahin po natin ito ng salitan. Ibig sabihin, basahin ko yung verse 2, babasahin nyo yung, nasan yung 3? Ayun. Yung verse 3, salitan tayo hanggang sa verse 20. Okay? So, I will start. But early the next morning, he was back again at the temple. A crowd soon gathered and he sat down and taught them. Verse 3. Teacher, they said to Jesus, this woman has caught in the act of adultery. They were trying to trap him into saying something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. Then he stooped down again and wrote in the dust. Then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? No, Lord, she said. Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life.
Jesus told them, these claims are valid, even though I make them about myself. For I know where I came from and where I am going. But you don't know of this about me. And if I did, my judgment would be correct. In every respect, because I am not alone. The Father who sent me is with me. I am one witness, and my Father who sent me is the other. Verse 20, lahat tayo. Jesus made this statement while he was teaching in the section of the temple known as the treasury. But he was not arrested because his time has not yet come. God bless His word. Panginoon, salamat sa salita mo sa umagang ito. Dalangin ko po, Diyos, nabuksan mo ang aming puso, Lord God. As we, Lord God, come and Lord, and pray, Lord, na maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito, Lord. Itago mo po ako, Lord, sa iyong banal na cross, Panginoon. And Lord, let the Holy Spirit speak to your people right now. In Jesus' name. Amen and amen. We can all be seated. Praise the Lord. Sabi nga niya, at last week, Jesus is the life, the bread of life, and He is the source of life. Amen? Do you agree? Amen. And in this life, there is the light. Sa buhay na to na nasa Panginoon, nandoon ang liwanag. At itong gusto ng Diyos, makita natin at maunawaan natin ang liwanag na to. At ang sabi niya, kung ako nagpapatotoo, this is valid. Sabi niya, ang patotoo ko. Sapagkat dalawa kami ng aking ama ang nagsasabi. Because it's the Father who sent Him. Di ba? Kung nakita niyo doon sa baptism niya, sabi di ba ng ama, this is my Son, in whom I am well pleased. Ito ang aking anak at nalulugod ako sa kanya. That is the testimony. That is yun ang validation ng ating ama. Na talagang sinugo. Ayun, oh my goodness. Talagang sinugo niya ang Panginoong Yesus dito sa lupa upang ganapin ang mga bagay na gusto ng ama na maunawaan ng tao. Amen. So sabi niya, ako ang buhay at ako ang liwanag at ang ama ang nagpapatotoo ng mga bagay na to. Kasi di ba kinu-question siya? Ikaw lang naman ang nagsasabi na ikaw yung liwanag eh. Sabi ni Jesus, no. Merong nagpapatotoo para sa akin. You know why? Bakit kailangan ng liwanag ng tao? Scientifically, ito yung tumutulong para ma-regulate ang well-being natin, di ba? Kahit ang halaman, yung photosynthesis, kailangan nila yung liwanag. So, kailangan natin liwanag. We are designed for light, mga kapatid. Ang disenyo natin ay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Kaya nga pag napupunta tayo sa kadiliman, napapahamak tayo eh. We are not designed for darkness. We are designed for light. Tingnan niyo po ang Genesis chapter 1, Verse 2-3, sabi, the earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the water. Then God said, let there be light, and there was light. Ito po ang unang-una na ginawa ng Diyos bago siya nag-create ng ano paman. Bago niya create ang halaman, ang mga animals, whatever, bago niya tayo create, linabas niya ang liwanag. Kasi we are designed for light. Sabihin mo sa tabi mo, you are designed for light. Ang buhay mo ay para sa Diyos. Sa liwanag. Kailangan natin, and during daytime, marami tayong nagagawa, di ba? Halos daytime, pag maliwanag, natatapos mo yung gagawin mo. Pero pag, sa bagay ngayon kasi na iba, no? That's the world. Alam mo, tinutwist niya na. Yung umaga, gawa niyang gabi. Paano ito? Yung mga gabi na nagtatrabaho. Sa umaga tulog. Yung gabi, rin agent para matulog. Diba? Pero ito siya eh.
Pero hindi po naman kasalanan niya, mga kapatid. Baka naku, hindi na ako magtatrabaho sa gabi. kasi, ano pala, dapat pala gabi, tulog ako. Pero yung po ang disenyo ng ating physical na katawan. Sabi nga ng isang doktor, kahit matulog ka ng late, basta matulog ka before 12, you will be rested. Kahit 2 oras lang, 3 oras lang ang tulog mo. Ay, hindi ko alam, hindi ko ma-explain ang scientific nila doon. Pero isang doktor po nagsabi niyan, kasi ako din po is night owl ako. Medyo late din ako kung matulog. Pero yun ang advice niya. Sabi niya, kasi sa health, pagdating sa health natin, di ba? Pag kulang ka sa pahinga, talagang kahit ang utak mo, nakadilat ka, natutulog. Nakakita mga taong dilat, natutulog ang utak. Yun yung mga taong puyat na puyat. Pag kinakausap mo, wala sa wisyo, iba sinasagot. Nananaginip pa lang nakadilat. Di ba? Na-experience nyo yun? Yung antok na antok ka, may nagsasalita sa harapan mo, sumasagot ka, pero hindi mo alam kung yung sinasagot mo kasi wala na sa wisyo. Ibig sabihin yun, ano ka na kailangan na ng pahinga. So the light was designed. At during daytime, doon tayo talaga nakakagawa ng marami. That's how we eliminate the enemies sa araw. Bakit? Nakikita mo kung nasaan yung dumi, nakikita niyo kung ano ang kulang, nakikita niyo yung baliktad, everything is exposed in the light. Alam niyo, even the time ni Joshua, nung lumalaban sila, sabi ni Lord, eliminate all the enemies. Hindi nila kayang i-eliminate ng one day. At kailangan nila yung araw para ma-eliminate yung lahat ng enemies. Kaya dito, dun po, hallelujah, basahin natin. Sa Joshua chapter 10, basahin natin lahat. Ang ganda nito. Sabi, on the day, Joshua prayed to the Lord in front of all the people of Israel. He said, let the sun stand still over Gibeon. Ahon. So the sun stood and the moon stayed in the place until the nation of Israel had defeated its enemies. This event, not recorded in the book of Joshua, the sun stayed in the middle of the sky. It did not set as on the night. Pinanalangin niya, Lord, let the sun stood still. Kasi hindi pa kami tapos. At pinaningkinggan ng Diyos. Ito, sabi nga, di ba? It did not set as on a normal day. Nanatili yung araw hanggang natapos nila yung labanan na yon. They need the light to eliminate the enemies. Mga kapatid, Jesus is the light that we need to eliminate lahat ng darkness sa buhay natin. Amen? Kasi ang mundo, talagang i-influence ka nito. Ma-manipulate ka nito. I-deceive ka nito. Ano ba ang nadideceive sa atin? Ano ba ang nai-influence sa atin? Hindi naman itong physical natin, but our soul. Ang kaluluwa natin. Diba? So Jesus is the light of our soul. Ang Panginoon lang ang pwedeng magliwanag sa kaluluwa natin, mga kapatid. Amen? Kaya Jesus as the light, number 1 point po natin, Jesus our light, ano siya? He dispels darkness sa kaluluwa natin. Bakit? Kasi ang kaluluwa natin, pag sa kadiliman, bulag yan. Walang nakikita. Si Jesus, ang nagdadala ng liwanag sa kaluluwa natin. Sa Isaiah chapter 9, verse 2, ang sabi dito, the people who walk in darkness will see great light. For those who live in the land of deep darkness, a light will shine. Sabi, makikita nila. Si Jesus will remove the blindness ng ating kaluluwa, mga kapatid. Bakit kailangan? Pag may isa nga, sabi niya, for the Spirit of God has anointed me to preach the good news to the poor, to set the captive free, and to make the blind see. Yun lang ang sinabi niya doon To make the blind see. So ano yung blindness na to? This is spiritual blindness. Upang makakita ang bulag. Kasi ang bulag po, kahit ilagay mo sa liwanag, walang makikitang liwanag. May nakita ka ng bulag, ilinagay mo sa gitna ng araw,
Napakaliwanag. Naglalakad ba siya ng matuwid? Di ba hindi? Nag-grow pa rin siya. Wala pa rin siya makita. So tayo, ang unang ginawa ng Panginoon is to remove the blindness of our spirit. Ang ating kaluluwa na bulag, sabi nga, lahat ng kadiliman sa kaluluwa natin ay unang inaalis ng Panginoon. Binasa natin yung first scripture kanina, yung babae, yung sabi, was caught in adultery, di ba? Sabi, nahuli siya sa pangangalunya. At ang sabi nitong mga Pariseo, ayan, di ba sa law ni Moses, stone to death ito. Pero ito po, yung nangyari ito, pag nakita niyo yung senaryo, si Jesus nagtuturo sa crowd. Tapos biglang may dumating na isang grupo. Hila-hila yung babae. Imagine niyo na lang. Di ba? Dito tayo, nagtuturo ako, biglang may pumasok sa pinto. May dala-dala. Pastor, anong gagawin natin dito? Itong kasalanan nito. Di ba? Nung binabasa ko po ito, grabe ang amazement ko. Kasi yung mga crowd hindi nag-react. Hindi mo nakita na stone to death. Walang ganun na nakasulat, di ba? At si Jesus mismo, yumuko para sulat doon sa dust. Ina-accuse nila yung babae nitong mga taong ito. Pero alam mo, ang ganda ng pinakita ni Jesus doon, yung compassion niya. Na hindi makasalanan ka. Lagot ka sa akin. Hindi. Di ba yumuko siya? Kaya nga sabi niya, neither do I condemn you. Bakit? Alam niyo ba na Jesus has the compassion dito sa nag-commit ng sin at sa taong nagdala sa Kanya? Kasi hindi sila tinignan ni Lord na mamarkahan kita. kayo na mga accuser. Hindi niya talaga inano Yumuko siya, sumulat siya. And then revealed to them. Sabi ni Jesus, okay. Kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. Hindi niya nga in-identify yung kasalanan na sinabi nila. Nangangalunya ito. Di ba identified nila? Makasalanan, nakabantay sila. Ano kasalanan? Ito si sister, sinungaling ito. Dali natin. Sinungaling ito. Identified yung kasalanan, pero sa Panginoon, wala po Ang sabi niya, ang sino mang walang kasalanan. Hindi niya sinabi, yung hindi nangalunya, unang bumato. Hindi niya yung ginawa. Kung sino ang may kasalanan, sino ang hindi nagkasala sa inyo, bumato kayo. Anong pinakita ng Diyos doon? Sin in any form is sin and darkness sa buhay natin. Ang kasalanan ay kadiliman sa buhay natin. Kahit ano pa yan. Kahit anong pangalan ng kasalanan na yan. Pumatay, nangalunya, sinungaling, ano pa? Mga scammers. Ang daming kasalanan ngayon. Idolaters, di ba? Adulterers, sabi nga ganun Hindi Ang sabi ng Panginoon, kung wala kang kasalanan, di ka nagkakasala, sige. Tapos sabi, slowly na wala sila. Bakit? Alam nila Hindi man sila nangalunya, may ginawa silang kasalanan. At hindi sila matuwid sa harap ng Diyos. And that's the Lord. He will reveal ang sitwasyon at posisyon natin. But not to condemn us, but to save us. Kaya nga sabi niya doon sa babae, go, sin no more. Hindi niya sinabi, ikaw nangangalunya ka, ha? Blah, 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 blah. Wala. Sabi niya lang, go, sin no more. God will expose the darkness in our lives, not to condemn us, but to save us. He dispels that darkness. Kasi maraming yung nagkiklaim na matuwid, pero hindi naman tama ang buhay. Kaya dito sa John 9:39, sabi dito, basahin natin. Then Jesus taught, I entered this world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blind. Dalawa, di ba? Para makakita yung bulag at yung nagkukunwaring nakakita, mapakita nila na bulag sila.
Yun ang nangyari doon sa sa babae. Kasi ang gusto nila ipakita doon, they're righteous. At ito ay hindi. Pero ang sabi nga, pinakita ng Diyos dito, na sila pare-parehong bulag. They're all in sin. And they need the light para sa buhay nila. Jesus is the only light that can light our soul. Amen? Siya lang po talaga. Kasi alam niyo po, yung spiritual blindness, ang laki ng effect nito sa buhay ng tao. Di ba yung sinasabing nadidilim ang paningin? Alam niyo ba yan? Ano yan sa kaluluwa yan So sobrang galit, nagdilim ang paningin ko. Alam niyo po, nung early years ng ministry ko, nagkaroon ako ng ministry sa prison ministry. Pumapasok ako dyan. Kahit sa Bilibid nakapasok ako niyan noon, hindi pa ganun kahigpit. Maluwag pa sila sa mga nagmi-minister, nagsishare ng gospel. Kasi yung mga taong ito, nakakulong sila dahil nga may nagawa silang kasalanan. At they want to be changed. At sa bawat isa na interview ko, siguro 80% ang sagot nila, nagdilim ang kanilang paningin. Nawalan sila ng reason. Sa sobrang galit nila. Di na nila iniisip kung ano ang magiging result nung gagawin nila. Kaya nakapatay sila, nakagawa sila ng hindi maganda. Punong-puno sila ng kadiliman sa buhay nila. At yan po ang pinapagaling ng Diyos sa atin, ang kaluluwa natin. Kasi kung nandiyan ang Panginoon sa'yo, kahit napakahirap ng sitwasyon mo, kahit galit na galit ka, hindi ka gagawa ng hindi tama o gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Bakit? May Diyos ka na gumagabay sa'yo. Yung kadiliman na pumapasok sa'yo, kasi dilim ito, yung galit, it's something that the enemy will use para mahawakan ka. Kaya nga foothold yan sa buhay natin. Kasi napakadali nating magalit. Diba? Ang bata nagagamit para magalit ka. Yung ingay sa kapitbahay, maaaring magalit ka. Anything the enemy can use para ma-irritate ka. So how are you going to handle pag mayroong ganitong mga sitwasyon kung wala ka sa Panginoon? Kapatid, talaga syempre, ang respond mo, pag may nag-hoy sa'yo, hoy ka rin. hoy ka rin. Yun talaga. That is our flesh, okay? Kaya nga po, alam nyo, ang mami ko, isa ito sa example na talagang I'm so blessed. Ang mami ko po, na kay Lord na siya. Nakakitaan ko siya talaga ng ng kakaibang liwanag sa buhay. Alam nyo, mami ko, kahit sama na ng sinasabi sa kanya, kahit inaaway siya, sinisigawan siya, kahit iniinsulto siya, alam niyo ba, pag gumaganon sa harapan niya yung tao, nakatingin lang siya, tapos ngingiti siya sa tao, patatapusin niya. Pag tapos ka na i-vent out mo na lahat yung galit, inis mo ko, whatever reason, alam mo sabi niya sa tao, don't you know Jesus loves you? Kung kaya respond, mahal ka ng Panginoon and I love you. Alam niyo mga kapatid, ang mami ko, ginamit ng Diyos na sa mga taong very hard na makasama. May mga tao kasing ganun Hindi mo sala sa lamig, sala sa init. Hindi mo alam kung anong gusto. Gawan mo ng mabuti, masama ka. Gawan mo ng masama, mas masama ka. Walang mabuting ginawa. Di ba? May mga taong ganun Pero ang mami ko po, ginamit sa mga taong ganun. At maraming ganun na nasave. At ngayon naglilingkod sa Diyos. Bakit? Dahil doon sa nakita ang liwanag sa Kanya. Diba? So, our soul will be enlightened by the great I am, the light of the world. Siya lang po ang pwedeng magliwanag sa kaluluwa natin. Kaya, pag medyo nagdidilim na yung paningin mo, diba? Ilawan mo na yung kaluluwa mo. Switch on mo na yan. Not unless palagi naka-switch off yan, okay? Don't switch off. Ibig sabihin, huwag niyo i-switch off si Jesus sa buhay niyo. Dapat lagi siyang naka-on. Amen? Minsan kasi, Lord, bukas na ako maging mabuti. Switch off ka muna ngayon. Diba? Uy, delikado kayo. Huwag tayong ganun mga kapatid. Jesus is the light.
So siya ang kailangan natin sa ating kaluluwa. Amen? So Jesus dispels darkness in our life, and Jesus is the one that will direct our lives. That is our number 2. Jesus as light, He gives direction sa buhay natin. Kasi binuksan niya na yung liwanag eh. Sa sobrang liwanag, di mo alam kung saan ka pupunta. Teka, maliwanag. Nasaan na ba? Diba? No. But Jesus is the one that will guide us, that will direct. Hayaan natin na ang Panginoon ang magturo sa atin, ang gumabay sa atin sa buhay ng maliwanag. Kasi minsan, kahit nasa liwanag ka na, you choose to stay sa darkness, no? Parang, because maraming ganun, hindi nila naunawaan na itong life na binigay ng Diyos sa atin, there's more to it. Amen? So, si David, talagang David choose to stay doon sa liwanag ng Diyos. Yung Psalms 119:105, sabi ni David dito, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Sabi niya, your word. Sa John 1:1, sino ba yung word? Sabi, Jesus, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, pag bumaba ka doon, and the Word became flesh and dwells amongst us. Ibig sabihin, si Jesus ang salita. At ito, sabi ay lampara sa aking daanan. Okay, pag nagliwan, a lamp unto my feet and a light unto, ano kasi ako dito, parang tongue twister sa akin to, pero parang hindi naman, a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin, yung lampara, nung panahong sa amin sa probinsya, wow, malalaman yung edad ko. Sa amin noon, hindi pa masyadong sikat si Meralco, hindi rin pala Meralco sa probinsya namin. Pero yung time ko, parang hindi pa lahat may ilaw. Na katulad ngayon, di ba? Ano na to eh, pag nag-brown out ng 30 minutes, galit na galit na yung mga tao. Sa amin po, mag-brown out, kasi walang ilaw, hindi po. Tapos tumira po kami nagkaroon po kami ng bahay bakasyon na malapit sa Mayon. May ilaw kami doon, pero pag lumabas ka, walang ilaw, walang street lights. So ang mga farmers, dala nila is lamp. Hindi pa rin uso yung flashlight masyado noon. O hulaan nyo na lang kung ilang taon ako. Okay. Hindi, sa probinsya namin yon. So, lampara. Oo, alam nyo, yung sulo, kaya nitong liwanagan yung paligid. Pero madilim ang daanan. Kaya kailangan mo yung lampara eh. Kaya nga ito lamp unto my feet eh. And a light unto my path. Yung torch, buksan mo. Maliwanag. Kita mo ba? Pero yung dadaanan mo, may shadow. May dim. Tama? Kaya nga, dalawa sila eh. So, Jesus is the Word. Jesus is the lamp. Ibig sabihin, araw-araw, we have to carry the lamp. Huwag natin iwan ang lamp, mga kapatid. If you wanna walk, sabi nga, guided by the Lord, na hindi ka mahulog, hindi ka madapa, you need the lamp. You need the Word. So, daily we carry the lamp. Daily we carry the Word. Kasi that is the light unto our path. Kasi pag, di ba, yung mga anak ganun eh, titignan nila eh. Ngayon, di na, uso na flashlight na eh. Teka, tingnan natin hanggang doon. Oh, strong flashlight pa siya. Pero sa amin noon, lampara po. Pero sa pangingisda, lampara pa rin ang ginagamit ngayon. They use the lamp kasi kailangan nila yung apoy. A light unto our path. Paliwanagin, nakakita ka. Okay, lumiwanag. Pero yung dadaanan mo dapat maliwanag din, mga kapatid. At ang nagpapaliwanag at gumagabay nito ay ang Panginoon, ang salita ng Diyos. So we don't leave our lamp. Huwag nating iwanan ang lampara. Ano ibig sabihin? Huwag po nating hayaan sa isang araw, hindi natin dala-dala ang lampara o ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng liwanag. Amen? Kasi unpredictable ang mundo. Katulad kanina po, naka-P2P kami. First time in my life
Na-experience ko to sa P2P. Ilang taon ako nagpi-P2P. Bigla kaming tumirik sa gitna ng SLEX. At hindi alam nung driver, kasi ano siya, computer daw, paano siya restart? Eh, syempre nag-alala ako, no? Lord, padala mo na yung chariot of fire, baka malita ko sa center. Nag-alala po ako kasi inahabol ko yung 9 o'clock na pre-worship prayer natin. Sabi ko, Lord, teka mo. Pero pag hindi naman ako kumalma, lalo lang ako ma-stress. So sabi ko kay Peñal, I'll just read. Sabi ko doon sa apo ko, kaya binuksan ko yung ano. Praise the Lord, 20 minutes kami nakastuck doon. Dumating naman yung tinawag ng na bus. Pero ang inaano ko doon di na ako aabot, Panginoon. Kasi 20 minutes delay na ako eh. Ang ang ganda naman, God is in control. Ang Diyos talaga may control sa lahat ng bagay. Umabot po ako. Hindi naman lumipad yung bus. Pagbaba ko po doon sa Ortigas, may naghihintay na sa akin na taxi. Sabi na, taxi, halika, mabango yung taxi ko. Naghihintay na siya, diretso kami, praise God. Tumabot po ako. Thank you, Lord. Diba? So, God is in control. As we walk with Him, allow Him to guide and lead us, we will never go wrong, mga kapatid. Kung ang buhay mo palaging mali, mag-pause ka. At tumawag ka sa Diyos. Kailangan mo siya to walk in the right path. Amen? Jesus is the Word and Jesus is the lamp. So, we don't leave the lamp, we don't leave the Word. We carry it every day sa buhay natin. Kaya lang minsan, natcha-challenge ito eh. Yung Word, natcha-challenge sa life natin ito, di ba? Teka muna, Lord, wala na kaming bigas, pero sabi niyo, you will provide all my needs. Gagawa na ako ng paraan. Alam niyo po, may isang kwento. Si Lord gumamit ng parable. Si Lord yun. Ako, kwento lang. So, may isang kwento yung kumare ko. Although, sa priest niya nakuha itong kwento. Gagamitin ko na lang yung term na pastor para mas naintindihan niyo. One day daw, may kumatok sa bahay ng pastor. Lakas. Di binuksan ng pastor. Sabi, nakita niya, isang lalaki na duguan. Punong-puno ng dugo, damit at kamay. Nagulat ngayon yung pastor. Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo po ako. Bakit? Halika, tuloy ka. Sabi, ano nangyari sa'yo? Sabi ng pastor, Pastor, tulungan mo ako. Nakapatay ako. Sabi niya, ha? Bakit? Bakit ka nakapatay? Ano nangyari? Nagtalo po kami ng kumpare ko. Ha? Sabi ng pastor, nagtalo lang kayo, pinatay mo siya? Oo, nagtalo po kami. Ano ba pinagtalunan nyo? Pinipilit niya po kasing may Diyos. Sabi ko, wala. Sabi niya, may Diyos. Sabi ko, wala. Napikon ako. Pinatay ko siya, pastor. Pastor, may Diyos ba talaga? Paano kung nasa ganong sitwasyon ka? Na mamamatay ka, galit sa Diyos na may kilalang, galit siya sa taong recognize God. Diba? Sitwasyon ito eh. Will you still follow and obey Jesus? Kung ganong klase, diba? Sabi daw nung pastor, hindi, chismis lang yun. So, hindi, chismis lang yun. Paano kung nasa sitwasyon tayong ganon? Nakakatawa yung kwento, pero we face challenges and situation like that na nakukompromise yung faith natin. Ano ba, Lord? Magtataya ba ako o hindi? Pero 400 million ng ano nga tawag doon? Jackpot, 400 million. I-bless mo naman, Lord, ang number ko. Paki-bless naman. Linilay hands mo pa, di ba? Pero yun, paano kung nasa mga sitwasyon tayong ganito? Hindi ko naman sinasabi po na masama. Pero hindi po tayo nakabase sa swerte. Ang buhay natin ay pinagpapala ng Diyos. Okay? So, paano kung nagganong ka? Di ba? The same situation. Ito, sabi sa kanya nung pumatay, galit siya eh, na binipilit na may Diyos eh. Tapos ikaw, pastor, naniniwala ka ba na may Diyos? Hindi? Chismis lang yun. Di ba?
Praise God. Hallelujah. Sana wala po tayong ganito, okay? Hallelujah. So yeah, Jesus as guide and directs our lives. Let's follow Him. Kasi we will never go wrong at hindi natin i-compromise yung pananampalataya natin. Hallelujah. Kahit po ako nung nabasa ko yun, tawa ako ng tawa kasi sa, oh my God, Lord, paano nga naman kung ako nakaharap dito? Sa atin hindi, di ba? To be absent in the body is to be present with the Lord. Kristiyano ka eh. Pero kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi totoo ang Diyos sa buhay mo, you will compromise. Pag Diyos ko, papatayin niya ako. Ayoko pang mamatay, Lord. Di ba? But if you know God, sabi nga, death could not hold you. Di ba? Hindi pwede. Because Jesus overcame even the death. Amen. So Jesus as the light, He guides ang buhay natin. Patuloy niya itong ginagabayan at patuloy niya tayong sinasamahan. Kaya sabi niya, if you follow me, you will not walk in darkness. Kung susunod kayo sa akin, you will not walk in darkness. Ano po mangyayari? Magiging clear ang isip mo, clear ang purpose mo, clear ang direction mo. Diba? Kasi hindi naman perfect po yung buhay natin. Dadaan at dadaan ka sa pagsubok. Dadaan at dadaan ka. Mga kapatid. And that's part of darkness na gusto ng world gamitin para ikaw ay bumalik sa Kanya. Pero kapatid, kung kasama mong ilaw ng buhay, darkness has to flee. Dumaan ka man dyan, daan lang. Hindi ka tatambay. Kasi yung iba, pagdaan na magnet, hindi na nakaalis. Nasaan na? Teka muna, dumaan lang sa iskinita si brother. Dapat nakalabas na yun 30 minutes ago. 3 hours na, nasa loob rin ng iskinita. Na magnet ka na doon sa dilim. Diba? Sapagkat ang plano ng Diyos sa atin, ay magkaroon talaga ng isang magandang buhay eh. Ang gusto talaga ng Diyos, lakaran natin sa liwanag, na ang buhay natin magkaroon ng confidence, peace, kahit maraming pagsubok, may kaguluhan ngayon, di ba? Yung threat ng war sa atin. Antindi, kung wala ang Panginoon, actually, yung iba nagpapanik ngayon eh. Gusto nga umalis ng Pilipinas. Kahit saan ka naman pumunta, kapatid, kahit saan ka pumunta, may mga threat of wars. So wala ka rin masasabi na ligtas ka. Sa Panginoon lang tayo ligtas. Amen? Sabi, if you are walking with the Lord and Jesus is your guide and light, nothing can stop. Walang pwedeng pumigil para hindi ma-fulfill ang plan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? May plano ang Diyos eh. Alam niyo ba kung anong plano niya? Jeremiah. Basahin natin lahat ito. 1, 2, 3. For I know... Ang gandang plano ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. But that plan will be fulfilled as we walk with Him. Kasi plano ng Diyos ito, kasama siya. Hindi hiwalay. Yung iba kasi, gusto lang natin yung pangako, pero hindi tayo willing sumunod sa nangako. Diba? Sumunod ka sa nangako, tiyak enjoy mo yung pangako. Naintindihan ba natin yun? Parang ako, naguluhan doon. Diba? The one that promises, kung kasama mo, lahat ng promise niya, ma-enjoy mo. Siya yung giver, siya yung source. Pero pag gumiwalay ka sa nangako, kahit may pangako, mapapako. Okay? Oh, ganda nun. So it will not be fulfilled in your life. So God's plan for the people is to prosper us, to bless us, not to bring us into disaster. Amen? Kaya sabi niya, if you follow me, kung susunod kayo sa akin, ang kaluluwa niyo maliliwanagan at hindi na kayo lalakad sa kadiliman. At sabi ko nga kanina, Jesus saves us, hindi lang para pumasok tayo sa langit. Linigtas niya tayo sa kasalanan upang yung buhay na para sa atin ay ma-experience natin dito pa lang sa lupa.
Napakaganda po ng buhay na bigay ng Diyos sa atin. Kaya Jesus as light, ang third point natin is distinct life. He gives us a distinct life. Kakaibang buhay. Mga kapatid, ano yung isang ganon? Nakita ko? Ano yan? Buhay din yun, pero di ko alam kung ano yung naunang sinasabi na doon. You are in the world, but not of this world. So what makes the difference? Pare-pareho rin naman tayo. Kumakain tayo to survive, ra? Umiinom tayo, we need the water. Pero ano ang naiba sa atin pagkasama mo ang Panginoong Jesus? It's Jesus. Di ba? Sorry. Yung light. Sabi, what makes you different? What makes you different is Jesus in you. Ang ilaw ng mundo nasa sayo. Okay? Kaya nga, naiiba ka talaga. The way you talk, the way you respond, the way ng pag-ano natin, kahit itapong ka sa gitna ng karamihan, makikita iba ka. Merong iba sa'yo, yung aura. Di ba? Sabi ko nga madalas dito sa mga live group ko, ay alam nyo, kailan nyo nakilala ang Panginoon? Mag-picture kayo. And then continue to be faithful to God. After 3 months, mag-picture really kayo. Alam nyo, hindi kayo tumatanda, lalo kayong bumabata. Bakit? It's the presence of God. Reflecting. Di ba? Sa buhay mo. Meron po akong nakasabay. Mga kakilala ko to, sila Grobert, sila Michael, yung daddy ni Maggie, mga maliliit pa ito, baby pa. Tapos nagkita kami. Di ko siya nakilala. Nakilala niya ako. Kasi sabi ko, okay. Siyempre, di ba nakakaya naman, di mo nakilala pa. Sabi ko, buti na natandaan mo ako, hindi ka naman nagbago. Wow. Sabi ko, senior na ako. Sabi niya talaga, parang hindi ka nagbago. Kahit saan ka pupunta, makikilala ka namin. Even after a very long time na hindi tayo makikita. Bakit? Kasi, ang nababago ka man, maganda yung glow mo. So, as we continue to be faithful with the Lord, allow God to enlighten our lives, yung liwanag na yan, lumalabas yan sa buhay natin eh. Hindi niyo pwedeng itago yan. Lalabas at lalabas yan. Kaya, mga kapatid, huwag niyong itago. O huwag niyong iwan ang ilaw na yan. Amen? In Matthew chapter 7, verse 18, sabi dito, a good tree can produce bad fruit, and a bad tree can produce good fruit. So verse 20, sabi niya, yes, just as you can identify a tree by its fruit, you can identify people by their action. Doon po tayo nakikilala. The way we live. Paano natin pinapamuhay ang buhay natin. At si Jesus bilang Diyos na kasama natin, na nagbibigay liwanag sa buhay natin, ito ang nagbibigay ng kaibahan sa atin. Sa kalagitnaan ng maraming tao. Katulad, parang di ba, yung pearl, di ba? Yung pearl, iba-iba din eh. Tapos pinagsama-sama mo sila, makikita mo pa rin yung pinakamagandang pearl na pwede mong mapili. Para-pareho silang pearl. Pero you can identify, ito yung perfect. Dahil doon sa itsura niya. Mga kapatid, na-identify tayo. Nakikita ang kakaiba ang buhay natin. Pag nakikita ang liwanag sa buhay natin. Amen? Kahit sa school, kahit bata pa, wala nang edad dito eh. Pag nasa iyo ang Panginoon, at tunay kang nagtanggap sa Kanya, at namuhay para sa Kanya, makikita at makikita ang liwanag sa iyo. Ito, another kwento. Di ba? Sabi ko sa inyo, kwento talaga. Pero hindi, konti lang po ito. Saan ba ito? Sa Facebook ko ito nakita. I believe nabasa nyo rin siguro to kasi parang it's all over eh. Ito nga a cup of coffee. Di ba? Yung cup of coffee daw. Tapos nabangga siya, nabump siya, natapon yung kape sa kanya. Tapos tinanong, bakit natapon yung kape? Tapos sabi ng hindi kasi nabangga niya ako. Hindi, mali. Natapon ng kape kasi kape ang laman ng baso mo.
Kung tsaa yan, tsaa ang tatapon dyan. Ngayon ang tanong, ano ang laman ng buhay mo? Pag dumadaan ka na ba sa bump ng buhay o nasishake ka, ano ang lumalabas sa'yo? Di ba? Kaya kung totoo ang Panginoon sa buhay mo, si Jesus ang lalabas sa'yo. Kahit nakakainis na yung taong kaharap mo, Lord, give me the grace. Bakit? Napipikon na po ako. Sister, I love you. Iba na yung I love you mo, ano? Mataas na yung tono. Kasi, I love you with the love of the Lord, sister. Ano yung lumalabas sa'yo pag may ganong sitwasyon ka, di ba? That will identify you. That will make you distinct. Yun ang nagiging iba. Ito, Kristiyano to. Kahit ano, ang sama-sama ng kapitbahay, pero binibigyan pa rin yung kapitbahay ng ulam. Di niya alam yung ulam may linalagay. Joke lang. Sama siya, pero she keeps on giving. Ano ito, mabait itong kapitbahay ko to, Kristiyano to. So, naano kagad na, kakaiba siya. Ay, oo, okay yan, Christian yan eh. Diba? Narinig yan. O, mabait yan, Christian yan eh. May distinction tayo pag tayo ay nasa Panginoon. Pag nakikita, meron naman po na nagsasabing Kristiyano, hindi makita sa buhay nila. Kaya nga, sabi, the tree is identified by their action. Yung bunga mo, yung pagkilos mo, yung paggalaw mo, nakikita yan, mga kapatid. So Jesus as the light, siya ang nagbibigay ng distinct life sa buhay natin. But we have to allow Him. His light. Don't leave your lamp. Sabihin mo sa katabi mo, don't leave your lamp. Kasi pag linibo yung lamp, baka madapa ka. Diba? Having the light in our life will enlighten those who are in darkness. Tayo din po ang ginagamit ng Diyos para magliwanag sa mga taong wala pa sa Kanya. Jesus said, His light will lead to life. Ang buhay, ang liwanag niya, ang dadala sa atin doon sa buhay. Amen? Sabi, Jesus is both life and light. And we all need Jesus. Okay, bakit kailangan natin? So we can see our purpose. So we can live our purpose and fulfill our purpose. Kailangan natin ang Panginoon, makita natin, ano talaga, bakit ka nandito? Nandito ka with a purpose and reason. You are a people of destiny. Meron kayong magandang destiny. And Jesus is the light that every soul needs. Amen? Amen. Hallelujah.